tayo sa ating meeting ngayon, JC Premier. Let's go! Gabi, good morning. Debatian talaga namin yan lalo sa Manila. Kasi naniniwala kami tuwing umaga, lagi may bagong pag-asa. Yung iba siguro pinanagutan, shit, ang padoy ng pinasok ko dito. Dito. Okay, mag-alala. Kung ano man yung nararamdaman nyo right now, kung bago po kayo, ganyan na ganyan din yung pakiramdam ko na nag-umpisa ako. Parang, ano ba ito, negosyo ba ito? Ba't ganito? Parang weird ng mga tao. Gabing-gabi, masaya, nagsisigawan. Normal po yan. Especially pag bago ka sa isang lugar. Tawag yan environment eh. Kumbaga, nasa bago tayong environment. Pansinin nyo, yung bago kayo dito, sobrang disiplinado nyo, no? Diba? Yung pagtawid. Tama mali? Parang 5 days ago, doon kami sa Hong Kong, sa hindi ko na videoan eh. Supposed to be sa slides yun. Pansin ko talaga, sobrang daming tao sa Hong Kong, doon kami sa TST, nakastop yung nakastop yung... For your information, out of thousands o hundreds of thousands of members, siya po may pinakamalaking kinita sa buong kumpanya. Sa mga hindi nakakaalam magkano, up to date, nung in-award kami sa Metro 10, that was last month, nasa 85 million pesos na po. Ako po, 62 million pa lang, 61. Wala yung diferensya, di ba? So, pag nakita niyo po si Frewin, alam niyo na po kung ulitin ko, kagaya niyo po, nag-umpisa kami sa wala. Walang alam, bago. At usually, lahat doon nakikita niyo ngayon, totoo niyan, tingin niyo parang ang gagaling. Pero believe it or not, hindi po yan magaling dati. Kaya lang sila gumaling kasi hindi sila huminto. Kaya sila gumaling. Hindi naman akin at never naging akin na pinayaman ko yung mga boss ko before. So I used to work sa isa sa pinaka-biggest business tycoon sa buong Asia. Itago na lang po natin sa may-ari ng PLDT, may-ari ng Smart, may-ari ng TV5, and marami pang mga negosyo. No? So bakit pa yung isang general accountant napunta dito? Baka kagaya rin kita before na ayaw mo ng ganitong negosyo. Tama ba? May mga negative ba dito dati? Tama, tayo sa kamay. So, isa din po ako dyan, di ba? Isa din po ako sa mga dating negative. By the way po, ako po ay pinsan ni Miss Ann Bancho. So, mas matanda po ako sa kanya. Di ba? And tama din po, with all humility, tama po yung sinabi ni Sir Rene, dati po ako negative sa ganitong industry, pero isa po ako sa kagaya nyo rin, probably ngayon, na napagod po magtrabaho. Na-burned out ng gusto, nalunod sa stress, that's why naghanap ng negosyo. And blessed ako, nakita ko ang JC, ang House of Franchise, because of this business, no, nakabili kami ng bahay ni husband na dating row house nga lang yung bahay namin. Nakabili kami during pandemic ng worth 8 million because of House of Franchise and because of JC. And currently po, nakuha ko rin, pang 8 years anniversary namin, na-purchase namin yung house and lot. And pang 10th year anniversary namin mag-asawa, na-purchase po namin yung Toyota Supra po. Diba? So, with all humility po ulit, kumbaga pag tinignan ko yung result ko, given yung result, pero with all
millionaires under my wing. Out of the 160 pandemic millionaires of Eranista. So, bakit ang isang general accountant nakarating sa ganyan? So, sabi ko nga lagi, ang lumaki lang naman po yung aking bulsa, hindi po yung aking ulo. And, palakpakan muna natin si Sir Rene.